Hello po mga kababayan. Magandang umaga po, magandang gabi po, magandang hapon po. Kung nasaan man po kayong panig ng daigdig po ngayon. Muli po, samahan niyo po muli ako sa video ito mula sa simula hanggang sa huli. Ang topic po natin ngayon ay Study Smart, Not Hard. Mga kasama, ito po ang mga tips ng studies smart, not hards. Napakahalaga rito ang planning ahead. Yung planning ahead dito ay talagang masasabi nating pinag-aaralan mo mabuti. Maganda ang planning strategy mo at advance ka mag-isip. Kasama na rito na dapat mong i-research. Advanced research, yung enrollment date, kailan po yun? Yung subject prerequisite, ano-ano po yun? Yung advanced study sa mga subject na kukunin mo. Anong gagawin mo? Paano mo gagawin yan? Yan. Yung notes, videos, and reading materials, mayroon ka na po ba yan? Yan na dapat hindi mawawala sa yung mga pagpaplano. Yan dapat ay yung mga notes, mga videos, reading materials, mayroon ka na dapat yan na kopya sa yung mga lecturer o kaya sa mga dati mong mga kaklase na nakapag-aral na ng subject na ito. Yung study loads, dito ma-research mo kung ilang oras ang kukonsumuhin mo sa subject na kukunin mo sa pag-aaralan mo. Tulad ng sinabi ko, kapag ang kukunin mo subject ay major subject, mas mahabang oras ang kukonsumuhin mo. Minimum po ron 8 oras. Kung minor subject, mas maikli yung oras na kukonsumuhin mo. So, dapat ma-identify mo yon kung ang kukunin mo subject ay major or minor subject. Pagkatapos, ma-identify mo dapat kaagad dito yung highest grading score. Ano-ano po yun? Tulad halimbawa sa final exam, sa assignments, sa project report, lecture attendance, quizzes, thesis, essay, laboratory reports. Dapat kung halimbawa, bibigyan ko po yung example, dapat malaman nyo po kung ang subject na yon ay ilang percent yun sa final exam. Let's say sa final exam, 70%. At pagkatapos yun sa assignment ay 30%. May mga cases na ganun po, mga kasama. So 100% na po yun. Kailangan po paghandaan yung mabuti at tutukan nyo po yung final exam. Kasi 70% yung final exam. Kahit ma-perfect mo yung assignment na 30%, at may bagsak mo yung final exam, bagsak pa rin po yung subject nyo sa kabuuan ng study nyo. Kaya kailangan maging matalino po kayo roon kung saan kayo magtututok, magfo-focus. Hindi ibig sabihin na pababayaan mo yung assignments mo. Yung 30% ay napakahalaga po, contribution po yon. Kaya parehas mo ipo-focus ang oras mo sa final exam at saka sa assignment. Paghandaan mo ng mabuti yung assignment, itaas hanggat maaari maging mataas ang score mo dito sa assignment para dito sa final exam ay sigurado mo may ipapasa ang final exam kasi mataas na yung score mo sa assignment. Kailangan madagdagan talaga para yung kabuuan ng 100% ay malapit ka sa katotohanan na may pasa mo yung subject na yon. So, sana naintindihan nyo po yun. At hindi naman, depende kasi sa university. May mga university na halimbawa, bagsak yung final exam mo, totally magre-repeat ka ng subject o mag-exam ka na tinatawag na magre-repeat ka ng exam. May mga special exam na ginagawa yan, depende sa inyong school. May mga school naman na halimbawa na mataas na yung score mo sa assignment mo, pagkatapos mababa ng konti yung score mo sa final exam, kukunin nila yung kabuuan. Pagsasamahin po yung dalawa. Yung final exam at saka yung assignment po. Ganun po yun. Ganun po yung ginagawa sa pag-grade. Kaya pero susundin nyo yung alamin nyo kung ano yung instruction na nakalagay po doon sa inyong sa university
sa kung saan ka mag-aaral. Pagkatapos yung expenses, yung tuition, yung gadget, yung mga libro, dapat na ihanda mo na yan. Pag mamaya mag-enroll ka, kulang pala ang pera mo. Dagdag stress yan. So, tapos yung mga gadget, yung pala, magsisimula ka na mag-aral, wala ka pang laptop, wala ka pang ibang mga gamit at iba pa. At wala ka pang libro. So, yun. Gawin mo kaagad yung tinatawag na advance borrowing ng libro sa library. Sa pag-enroll mo, naguunahan yan ang mga estudyante sa paghiram ng mga libro sa library, kaya maging maagap ka dyan. Yung subject relationship, common denominator or common words. Sa pagkuha mo ng subject, kung halimbawa ay kay full-time, let's say sa 4 na subject mong kukunin, dapat magkakaugnay. May relationship ang bawat subject. At mayroong common denominator. Mamaya, magbibigay ako sa iyo ng example sa inyo, kaugnay dito sa subject relationship na naging experience ko sa aking pag-aaral. Effective management. Kailan ang enrollment date? Kailan ang due date submission of the assignment, project report, thesis, essay? Dapat yan po ay nakalatag yan. Nakalagay na po kagad yan sa iyong calendar. At ngayon, ipakikita ko po sa inyo ang high profile or overview ng Gantt charts. Yung Gantt chart ay napakahalaga. Napakahalaga po nito sa isang nag-aaral sa universidad, lalo na kung nag-aaral ang pinag-aaralan mo ay research o master research. Napakahalaga po nito. Dito ay ma-itemize mo ko lang oras yung kukonsumihin mo sa bawat subject. Pagkatapos, kung halimbawa, tulad sinabi ko po sa inyo, na halimbawa pag minor subject, at least 8 oras. Kapag major subject naman, ay mas mataas sa 8 oras. Halimbawa sa lecture, kukonsumo ka ng mga 2 hanggang 3 oras sa loob ng 1 linggo. Sa assignment, kukonsumo ka ng 3 hanggang 4 na oras sa loob ng 1 linggo. Tapos yung tinatawag na schedule study process. Defining activities using work breakdown structure, o maririnig nyo yung WBS. Dito ay may estimate mo yung resources mo, yung duration mo. And then yung scheduling, developing, monitoring and control, evaluation, and reporting. And then mayroon din po itong tinatawag na schedule variances. Ito yung schedule variances po. Ito yung differences between agreed plan schedule and actual schedule. Yung agreed plan schedule, ikaw nag-i-schedule niyan. Kailangan magse-set ka ng schedule mo para dito sa pag-aaral mo na ilalagay mo doon sa Gantt chart. Pagkatapos yung study may be behind schedule. May mga pagkakataon na yung actual duration ay mas mataas kaysa sa plan na schedule mo na ginawa mo. At yung tinatawag naman na on schedule, eksakto tama lang. Tama yung actual duration at saka yung plan schedule mo. Yung ahead of schedule, ito naman yung actual duration ay mas maikli kaysa dun sa plan, which is napakaganda po niyan. Ibig sabihin magaling ka magplano. So napabilis yung plano mo, yung study mo. Kung ano man yung nakaplano na yun. So, ayan po, yung itong study smart, not hard, planning ahead, and effective management, ito ay napakahalaga para sa tagumpay ng pag-aaral mo. Ito po yung aking mga example o ang aking experience nang ako'y nag-aaral ng environmental engineering ng way back 2018, second semester. Ito po ay mid-year. Mid-year ko na po ito. I mean, mga fourth year po ako nito. Nandun na po ako papunta sa final year. Ako po ay nag-enroll 4 na subject. Tulad na sinabi ko po sa inyo ng mga nakaraan, ang 4 na subject ay yung po ang maximum na subject na po pwede mong kunin sa pag-aaral sa loob ng isang semester. At yun po ay full-time. At yung panahon po nga ako full-time din sa trabaho. So napakahirap po nun. Hindi yung madali yun. Full-time student at the same time full-time worker.
So ang ginawa ko po noon ay maaga ko po kagad na in-apply kagad ang aking bakasyon sa trabaho na base doon sa mga schedule, doon ko, mga schedule ko sa school. Kung halimbawa kailan ang final exam, kailan ang study time ko, kailan research, nakalatag lang po lahat yun. Advance ako mag-schedule. And then kinukumbisi ko na kaagad yung boss ko para maaprubahan yung aking mga request sa holiday ko o leave ko sa trabaho. Pagkatapos po nun, kumuha ako ng 4 na subject. Yung 4 na subject na kinuha ko pong yun ay yung 3 ron ay mayroong common denominator or may subject relationship. Ano po yung 3 yun? Yung water treatment operations, yun yung major subject. Napakahirap po. Isa sa pinakamahirap na subject po ito sa environmental engineer. Yung bioenergy and resource recovery. Ito po yung katamtaman. Medium lang po ito. Yung fluid mechanics, katamtaman lang din po ito. Yung engineering, finance management and law, katamtaman lang din po ito. Ang 3 subject po na sinasabi ko may common denominator ay water treatment operation, bioenergy and resource recovery, fluid mechanics. Yung 3 po yun. Ang tatlong subject na yun, ang common denominator noon ay water chemistry. So yun ang mayroon po silang relationship sa isa't isa. So advance po ang water treatment operation. So kapag naipasa ko po ang water treatment operation, dito ko isa sa nag-focus, pasado yung dalawa, bioenergy and resource recovery and fluid mechanics. Ganon po yun. Sana naunawaan nyo po yung aking ibig sabihin. At yung engineering, finance management and law, yan po ay minor subject lang yan. So karagdagan lang po yan, pero ang pinakamahirap talaga yung 3 subject na yon. So imagine niyo po, yung full-time student ako and then full-time worker din ako at the same time. Yun po ay lahat ng naging tagumpay para sa akin. Kasi ginamitan ko siya ng planning ahead at saka effective time management. So naisagawa ko po yung tinatawag na study smart, not hard. Naging successful po yung study ko. At lahat yung 4 kong subject na yun ay pasado. Pasado po yun. Tulad halimbawa yung water treatment operation, pinakamahirap, pasado po yung pass. Yung bioenergy and resource recovery, credit, yun po ay mas mataas yun sa pass. Yung fluid mechanics, credit, mas mataas din po yun sa pass. Pagkatapos yung engineering, finance management and law, sawa naman, pasado po ako doon. Ayan po mga kababayan, sana naway nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-subscribe po ang aking YouTube video channel na ito. Paki-like, comments and share po sa ating mga kababayan. Naway nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon. Maraming salamat po.